Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito guys, pag-usapan po natin, tama ba ang pag-increase ng tuition fee sa mga schools dito sa Pilipinas? Before tayo guys magsimula, magpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers, supporters sa channel ko. Kung bago na kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. So, ang topic for today natin is tama ba ang pagtaas ng tuition fee ng mga schools dito sa Pilipinas? Ang sagot ko po, tama naman po. Kahapon, nag-attend ako ng meeting regarding sa pagtaas ng tuition fee sa school na nagtuturo ako part-time. To be specific, University of Negros Occidental, Recoletos. Kailangan kasi yon for documentation and then ipagpakita sa CHED na nag-increase sila. They are just asking for only 6% increase for the school year. Now, hindi lang po sa UNOR or sa ibang private schools dito sa Bacolod like University of St. Lasal, Colegio San Agustin Bacolod, La Consolacion College, lahat ng mga private school ay nag-increase ng kanilang matrikula. Bakit po okay sa akin nga nag-increase sila ng matrikula? Una-una po, tumataas na rin po ang gastusin ng isang paaralan. Sahod sa mga empleyado, infrastructure, utilities, taxes, emergency funds, maintenance, etc. Una-una po ang mga private schools ay hindi po subsidized ng government. They only survive with the tuition fee na binabayad ng mga estudyante. Kung walang estudyante na umaaral dyan or kaunti lang, paano sila makasurvive in the first place? Isa pa, may order na tataasan ang minimum wage. Mandatory yon sa law. So, paano sila makapag-adjust sa pagtaas ng sahod ng mga empleyado sa school regarding kung staff siya or mga teacher kung hindi tataas ang tuition fee? Hindi kaya kahit anong school pa na sasabihin mo na hindi tataas ang tuition. Justifiable yon. Ikalawa po, may permission yon sa CHED. Alam naman natin lahat ng mga private schools dito sa Pilipinas, they need permission from CHED to increase their tuition fee. Hindi sila makapag-increase ng tuition fee kung walang approval ng CHED. Okay? Now, dito sa Pilipinas, we can say na wala tayong magawa kasi tumataas ang cost of living dito eh. Kahit sa ibang bansa tumataas din, pero dito grabe ang taas, and then ang increase ng salary hindi siya directly proportional. So, ibig sabihin, kung tumataas ang bilihin, dapat ang sweldo ay medyo maka-equal sa mga gastusin. Sa tingin ko nga, hindi naman ako economist, sa tingin ko na dapat around 1,000 pesos ang minimum wage daily minimum wage. Kasi nga sa ngayon, dito sa Negros, around 538 pesos. Okay lang kung ikaw isa, kung may pamilya ka at mga anak, nagre-rent ka pa ng bahay, tubig, kuryente, internet, kung may Netflix ka pa, sobrang kulang. Mind you na kailangan talaga natin mag-adjust, So, yun, ang nangyayari, ang ibang mga magulang, kung hindi sila makapagpadala ng kanilang mga estudyante, kanilang anak sa private school, doon sila sa public school. O iba talaga magsa-stop. Yun po ang masakit, Kasi sa government school naman, na-subsidize sila ng government. Sumusuporta ang government sa kanila. Lahat tubig, kuryente, yun. Pero ang private, wala. Sana po maunawaan nyo na ang mga private schools, in order for them to operate very well and sustainable, they need to survive by increasing their tuition fee. Hindi naman sobrang taas ang 6% actually. Sa ibang school, ewan ko lang, baka 10%, So, sana po, may nakuha din kayo na mga
inputs kung bakit tumataas ang mga tuition fee ng mga private schools dito po sa Pilipinas. Hindi yun masama. It is just justice for them, no? Kasi kawawa naman sila, no? Hindi sila makasurvive kung hindi sila mag-increase ng tuition fee. Maraming salamat po guys sa inyong panonood. Sana po ay natutunan po kayo sa video natin. If you have some opinion regarding sa topic natin, pakilagay lang po sa comment section ng ating video tutorial, no, or videos, no. Don't forget to like, share, and please support my channel guys. If you're new, by clicking the subscribe button. Mahal ko kayo. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Ito po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam.